So, magandang gabi po muli. Ito na naman si Marsolo, pagbabalik ni Marsolo. So, ito, sa una nating video is pinakita ko yung video ni Zaldico na kung saan pinapahayag niya kung sino ang mga kasangkot dito sa flood control scandal. So, ito naman si Malacanang is biglang gumante. Hindi lang isa kundi tatlo. Ayan, maniwala kayo dahil eto, kinakabahan na po sila, na tataranta na po at naaalarma na po ang Malacanang Palace dahil po ito sa pahayag ni Zaldico kung saan siniwalat niya kung sino daw ang mga kasangkot, kung sino daw ang mastermind, kung ilan daw ang pera ang ginawang insertion. So ayan po, ito panoorin po natin, wag na natin patagalin para makarami na po tayo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel, hit mo yung notification bell at iselect mo all para updated po tayo. Tayo po isunod-sunod na dahil ito nalalapit na po ang katapusan ng simula. Ay, simula lang katapusan. Kumbaga sa kanta, and now the end is near, and so I face a final guilt. Yeah! So panoorin na po natin ito. Huwag na tayo magpabanjig-banjig. Ito na! Boom! Sure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Ayan na ho! Thank you. Nakakatawa na sila. Sige! Eto pa, pangalawa. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Body. Insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Huwag na kayo magpaliwanag dahil nakita na ng buong Pilipinas ang pinagagawa nyo. Sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez, sa Secretary ng Pangangalaman. So, ayan po mga kaibigan, todo depensa po ang Malacanang patungkol dito sa patutsada ni Zaldico. Ito po ang ganti nila. Hindi lang ito yung inaabangan ko si yung attack dog ni Ito, panuurin pa natin. We now have Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Woo! Yan na. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ayan na. Katatapos Kinakabahan na. ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Wow. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Hoy! Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang So mga kaibigan, mga kababayan, kung kayo magko-comment, please comment lang down sa comment section natin sa bandang huli ng video. Pagtatapos ng video, magbibigay po tayo ng reaction at comment na rin sa mga nangyayaring
iskandal ngayon, may panibagong iskandal. No? So, ito, panoorin na, pagpatuloy pa rin natin to. Umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang Ayan na. para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan na, At pagnanakaw. ang malitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic, hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit Malinaw na. tayo sa katotohanan. Malinaw na ang pangyayari. Unti-unti na nagbubunga at papalapit na tayo sa katotohanan. Ayan na nga po. Papalapit na nga talaga tayo sa katotohanan at malapit na i-reveal. Hindi lang i-reveal, na-reveal na nga kung sino talaga ang pasimuno at namuno dito sa nasabing flood control project na kontrobersyal. Totohanan. Kaya pinipilit ililis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga katanungan. So, narinig nyo naman po si Claire Castro. Sabi niya, malapit at napapalapit na po tayo sa katotohanan sa pag-reveal. Kung hindi daw, kung kasabwat daw si Bongbong Marcos sa nasabing skandal, bakit siya gagawa ng ICI? Kung ang sarili niya ay iimbestigahan niya, di ba? So, ang sabi niya dito is, kung guilty talaga si Bongbong Marcos, bakit pa siya maggagawa ng ganyang mga ahensya upang, para gumagawa siya ng sariling multo para multuhin lang siya? So, ayan po malinaw na sinabi ni Claire Castro, no, pagdepensa po sa Administrasyon Marcos na hindi niya alam na itong si Zaldico is napakalaking testigo. So, bakit niya naman sabi niya, kasi matalino din yung Malacanang huwag ka munang uwi. Pero ang ginagawa nitong Marcos administration, mangangalap ng ebidensya patungkol dito kasi planado to lahat planado mangangalap ng ebidensya dahil gagawin niya si Zaldico ang pananggalang or panakip butas. Gagawa sila ng ebidensya laban kay Zaldico para kung magkandabulilyaso is magsabi si Zaldico ng ng katotohanan, ayun, may kaso na agad. Kaya yun ang dinidepensahan nila, yan. So kaya ang lakas ng loob nila na sabihin, umuwi ka muna at harapin mo at mag-oath ka na yung testimonya mo ay pawang katotohanan at kung may ebidensya ka. So ayan, napakalinis po. Yan po yung tinatawag na yung clear tactics. Ayan. So napakagaling po. Pero sino pa ho ang maniniwala sa nasabing Malacanang? Tao bayan ba ho? O yung kapwa nyo hong madurobo sa gobyerno? So, ayan po mga kaibigan, malinaw na tatlo pa yan sila. Dati, mag-isa lang to na dumidepensa kay Bongbong Marcos, kayo tatlo na. So, ayan, malinaw na, dinedepensahan na at kabado na po ang Malacanang.
At naguhurumintado sila na. Hindi na alam kung ano gagawin. Kaya papatututsanahan nila si Zaldico na gagawa-gawang kwento, tagpi-tagping kwento, wala naman ebidensya. So, ayun na nga, malinaw na rin na sinabi ni Zaldico may ebidensya na resibo, may mga pangalan. So, kaya nyo po panumpaan yan. Magbigay lang po ang taong bayan o gobyerno ng isang na pwede siyang umuwi na wala siyang pananagutan o pwede siyang umuwi na hindi siya, tawag dito, secure o kanya kalagtasan upang magbigay ng testimonya. Sigurado tayo na haharangin na naman ito ng mga iba na ganito gagawin na pabulaanan mo tapos gumawa ka ng ibang senaryo na kunwari si Sara ang nag-utos kay Zaldico. Yung mga ganun ba? Mga ganun bagay. Aware na tayo dyan. Wala na, stop na. Wala na akong maniniwala dyan kasi finish na no? Wala lang maniniwala sa mga ganyang pahayag ng Malacanang. So, yan po mga kaibigan, malinaw po, no? Maraming salamat sa pakikinig dito kay Marsolo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman sa channel ko para updated po tayo. I-select mo yung all button para updated tayo sa ating mga video ginagawa katulad nito. So, yan po mga kaibigan, malinaw na malinaw ha. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa sa mga 16, 17, 18. Yan po, magsilahok po tayo sa darating na rally dito sa Luneta Park, sa EDSA. Yan po. Pagkakataon na po natin para wala lang silang dahilan para magtago pa. Wala lang silang dahilan para magsinungaling pa. Sana mga band in uniform na magising-gising na ho kayo. Ito na ho. Ito na pinakahintay nyo, yung malaking big fish na pagsisiwalat ni Zaldico na umano'y isang hari na flood control. Mayroon pa palang hari, mayroon pang pinakahari. So, yan po mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig kay Marsolo. At, ito si Marsolo, nagsasabi magandang gabi. Babuji!